Isang malaking kasinungalingan. Yan ang giit ni Defense Secretary Gibo Teodoro patungkol sa naratibo ng China ukol sa nangyaring banggaan ng mga Coast Guard vessel ng dalawang bansa sa West Philippine Sea linggo ng umaga. Nanawagan din si Teodoro na kondinahin ng mga Pilipino at ng buong mundo ang agresibong aksyon ng China. Naniniwala ang pamahalaan na isang tahasang paglabag sa international law ang ginawang pagbangga sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ani Teodoro, nangyari ang insidente sa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas, kung saan walang karapatang manghimasok ang China. Iginigiit kasi ng China na ang tinatawag nitong Renai Reef na parte raw ng Nansha Islands ay nakapailalim sa soberanya nito at di pwedeng panghimasukan ng Pilipinas. The Chinese government is deliberately obfuscating the truth. This is a serious escalation of the illegal activities conducted by the Chinese government in the West Philippine Sea in complete disregard of any norm or convention of international law. We are taking this incident seriously at the highest levels of government. Sineseryoso raw ang insidente ni Pangulong Marcos kung kaya't nagpatawag siya agad ng isang Special Command Conference. Ang paggamit daw ng China ng dahas sa likod ng mapanlinlang na naratibo ay isang tahasang paglabag di lang sa soberanya ng Pilipinas kundi maging sa international law. Sinabi rin ni Teodoro na ang bersyon ng gobyerno ng Pilipinas ang totoo at ang sa China ang puno ng kasinungalingan na nagpapalala sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Aabutin naman ng 5 araw ang investigasyon ng Philippine Coast Guard sa nangyari at isusumite sa Pangulo pero di pa tiyak kung isa sa publiko ito. Nagpasalamat din ang Pilipinas sa Amerika, Japan, Australia, Germany, Canada, the Netherlands, the United Kingdom at European Union sa pagkondena sa ginawa ng China. Bagamat tikom ang bibig ni Teodoro ukol sa mga susunod na hakbang ng Pilipinas, nananawagan siya sa publiko na suportahan ng gobyerno sa mga susunod na aksyon nito. Rex Remitio, CNN Philippines.